Yan, magandang umaga po sa bawat isa. Kumusta po kayo? Kumusta po ang ating isang linggo? Yan, ang bawat isa po ay inahinyahan kong tumayo. Atin pong awitin, ang puso ko'y masaya. Kaya dapat masaya. Yan. Ngayon po ay ating awitin, ang puso ko'y masaya at kamayan po natin ang bawat isa. Kamayan po natin ang bawat isa. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos sumibig. Kahit ang magmasdan ang kanyang tanawin, na Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Kahit ang pagmasdan ng ganyang tanawin, na isang pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa isang pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Sige po, maaari na po tayong makaupo. Yan, magandang umaga po sa bawat isa. Isang malaking kagalakan ang makasama kayong muli sa ika-15 Lord's Day sa taong 2026. Mga paalala lamang po sa ating pagsisimula. Una, humanap na po tayo ng ating maupuan na komportable at akma sa ating pakiramdam. Ilagay po natin sa silent mode or i-turn off ang ating mga devices upang hindi maging sanhi ng pagkaabala sa ating pagsamba. Pangatlo po, iwasan din natin ang pagtayo-tayo na hindi kailangan upang hindi makaabala sa mga kasama natin habang tayo po ay sumasamba sa ating Panginoon. Nagpapatuloy ang ating tema para sa buwan ng Abril, a community committed to God's truth, orthodoxy, orthopraxy, and orthopathy in ecclesiology. Ang haba, ano po? Maliwanag po ba sa atin ang kahulugan ng mga katagang ito? Tayo daw po mga Pilipino ay mas nangingibabaw ang hiya kaysa magtanong. Tama po ba? Kaya naman sabi po dun sa advertisement ng isang brand ng medisina, huwag mahiyang magtanong. Ano po, pag hindi naintindihan, mas maganda po na magtanong kaysa po yung sumusunod tayo sa isang bagay na hindi natin naintindihan. Ano po? So ngayon pong umaga, i-define po natin ano ba ang orthodoxy. Ang orthodoxy ay ang pagsunod at paninindigan sa tamang aral. Ano po? So pag sinabing orthodoxy, naninindigan tayo doon sa tamang aral. Yan. Ano naman po yung orthopraxy? Ito po ay pagsasabuhay ng tamang aral. Pananampalatayang nakikita sa pagsunod, paglilingkod at pagsasabuhay. Ibig po sabihin, kung yung orthodoxy ay tamang aral, yun pong orthopraxy ay pag isinasabuhay po natin, yung tamang aral na alam natin. Okay, ano naman po yung orthopathy? Sabi po dito, ito yung kabuuang buhay Kristiyano.
pagbabago ng puso, mga naisin, at pananaw sa buhay. Ito po yung epekto ng tamang aral, pagsasabuhay doon sa ating buhay, sa puso po natin, kung paano po tayo araw-araw nabubuhay. Kumbaga, hindi lamang po alam natin yung tamang aral, hindi lamang ginagawa natin yung tamang aral, pero binabago po nito yung ating buhay. Kasama na po doon, pag sinabing buhay, yung mga gusto natin. Kung dati mas gusto nating tapusin yung series ng isang Korean novela sa weekend, at late tayo pumunta sa bahay-sambahan, matututo tayo na i-pause muna yung panonood. Lalo na at Sabado para magising po tayo ng maaga ng Linggo. Tama po ba? And then kung meron po tayong mga gusto na mga material na bagay, iniisip muna po natin ano ba yung kalooban ng Diyos dito sa bagay na ito o sa relasyon na ito. Tama po ba? Yan. So yun po yung orthopathy. Ano naman po yung ecclesiology? Ito po yung pag-aaral na theological tungkol sa Kristiyanong iglesia na nakatuon sa kalikasan, estruktura, misyon at tungkulin nito. Pagsusuri sa pinagmula ng iglesia, pamumuno, mga sakramento at mga kaugnayan nito kay Hesukristo. Pinag-aaralan din ito ang papel ng mga mananampalataya bilang katawan ni Kristo. Sinusuri kung paano tinutupad ng iglesia ang layunin nito sa mundo. Kaya naman po sa ating tema ng Abril, tayo ay isang komunidad na naninindigan sa katotohanan mula sa Diyos, sa tamang aral, pagsunod at pagsasabuhay nito ayon sa ating mga pag-aaral tungkol sa iglesyang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Bakit binibigyang halaga natin ang ganitong mga pag-aaral? Upang maging malinaw sa ating bilang isang komunidad ang ating pinaniniwalaan, ang landas na ating tinatahak, at kung sino ang ating pinaglilingkuran. Hindi natin ito ginagawa upang makasunod sa uso o upang maging bahagi ng isang organisasyon o masabing in tayo sa kasalukuyang gawain sa sanlibutan. Ginagawa natin ang ganitong mga pag-aaral upang manatili tayong tapat sa sinasabi ng salita ng Diyos, upang masunod ang kanyang kalooban at matagpo ang naninindigan sa katotohanan hanggang sa muling pagbalik ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. Kaya naman po sa ating pagpapatuloy na pagpapasalamat sa Panginoon, kinikilala natin ang kanyang kabutihan sa panibagong taon sa buhay at pagsasama ng ilan sa ating mga kapatid. Noon pong April 7, nagdaos ng kanyang kaarawan si Iya Felicidario at si Ate Lady Lee Sabadera. Noon naman pong ika-8 ng Abril, nagdaos ng kanyang kaarawan si Ate Mucha Jimenez. At noon pong April 9, nagdaos ng kanilang anniversary si Mr. and Mrs. Hayel and Janie Castro. Gayon din po si Mr. and Mrs. Jojo and Pat Pangilinan. Sa pagsisimula ng ating pagsamba ngayong umaga, ihanda po natin ang ating puso at isipan upang kilalanin ang kabutihan, pagmamahal at kaluwalhatian ng ating Diyos na buhay. Maglaan tayo ng ilang sandali ng katahimikan at gugulin po natin ito sa pananalangin, pagkilala sa presensya ng ating Panginoon at paghahanda ng ating mga puso at isipan upang maging katanggap-tanggap po ito ang ating pagsamba. Manatili po tayong nasa pananahimik. Tayo po ay manalangin, pansarilinan at ihanda po natin ang ating mga sarili.
Tanging sa Diyos lang ako maasa. Ang aking pag-asa ay tanging nasa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang kaligtasan ko at aking karangalan ay buhat sa Diyos. Nasa Kanya lamang, siya'y malakas kong tagapagsanggalang, matibay sa muog na aking kanlungan. Mga kababayan, sa lahat ng mga magtiwala sa Diyos, sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayon naranas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. Atin pong sabay-sabay na bigkasin ang samba. Ready, and sa iyo, o kataas-taas ng Diyos, buong pagpapakumbaba kaming sumasamba bilang isang komunidad ng mga tinubos sa iyong biyaya. Ang aming pangunahin at pinakamahalagang pananagutan ay ang sambahin ka na aming manlilikha dahil sa iyong kamanghamanghang gawa. Marabdob po naming hangad, kami na ang buhay, pagkilos at pagkatao ay iyong hawak. Ay ang sambahin ka sa espiritu at katotohanan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo. Buong puso naming tinatalaga ang aming sarili, hindi para sa aming kapurihan at kasiyahan, kundi para sa iyong kaluwalhatian at kaluguran. Alay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpapahalaga, parangal, paggalang at papuri, ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoon, sa iyo po nararapat ang lahat ng kapurihan, pasalamat at pagsamba. Maraming salamat, Ama, sapagkat muli lagi mong pinapaalala sa amin na ang buhay ng taglay po ng bawat isa sa amin ay mula sa iyo. Hindi lamang po para sa mundong ito, kundi maging dyan sa iyong kaharian. Salamat, Panginoon, sa pagliligtas na ipinagkaloob ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat din po, Panginoon, sa bawat pagpapala, pribilehiyo na pinagkaloob niyo po sa bawat isa para po sa mga nagdaang linggo. Maraming salamat, Ama. Ngayong umaga, Panginoon, kami po nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng anyo ng kasalanan namin nagawa. Hayag man o hindi, Panginoon, lantad o hindi, humingi po kami ng kapatawaran sa mga bagay na ito. Paglindapatin niyo po kami, Panginoon, para po sa gawain nito ng pagsamba. Dalangin po namin ng mga bagay nito, Ama, sa ngalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Patuloy po tayong sumamba sa pamamagitan ng pag-awit. Awitin po natin, Patnubay ko ay si Jesus. Patnubay ko ay si Jesus at kaaliwan ng loob. Sa
sumamba sa ating Panginoon, sa iyo lang ang papuri. Ilaw mo ay bumaba dito sa amin, buksan mo aming mga mata. Kagandahang noon, galak sa aming puso, hatid buhay na walang hanggan. Sa'yo lang ang papuri, luluhod aawit, isisigaw ikaw lang, Jesucristo. Ika'y karatig-ibig, ika'y karapat-dapat, kamangha-manghang parangalan. Dakila kang hari, tinataas ka namin, kaluwalhatian sa langit. Kapakumbabaan, dumating ka sa amin, ligtas dahil sa pag-ibig. Sa'yo lang ang papuri, luluhod aawit, isisigaw ikaw lang, Jesucristo. Ika'y kaibig-ibig, ika'y karapat-dapat, kamangha-manghang parangalan. Binago mo at nilinis mo, isang tulad mo lumamak sa'yo. Ang buhay mo'y kagalakan ko, ito'y dahil sa biyaya mo. Sa'yo lang ang papuri, luluhod aawit, isisigaw ikaw lang, Jesucristo. Ika'y kaibig-ibig, ika'y karapat-dapat, kamangha-manghang parangalan. Sa Diyos po ang papuri, makakaupo na po tayo. Magandang umaga po mga kapatid. Para po sa papamblikong pagbasa ngayong umaga ay matatagpuan sa aklat ng Isaiah chapter 2 verse 1 to 5. Saan nyo na po sa ating mga sipi ng Biblia at hayaan nyo po na ako na po yung manguna. Isaiah chapter 2 verse 1 to 5. Ito ang pangitain ni Isaias na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa darating na araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ang magiging pinakamataas sa lahat ng bundok at mumukod sa lahat ng burol. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Maraming tao ang darating at sasabihin ang ganito: umakyat tayo sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang maituro niya sa atin ang kanyang daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sayon nagmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Siya ang namamagitan sa mga bansa at nagpapairal ng katarungan sa lahat ng tao. Kaya't gawin nilang araro ang kanilang mga tabak at karit naman ang kanilang mga sibat. Mga bansa'y di mag-aaway at
sa pakikipagdimay di na magsasanay. Verse 5, halina kayo, sambayanan ni Jake, ni Jacob, lumakad tayo sa liwanag ni Yahweh. Ang Diyos po ang magkapala sa pagkabasa ng kanyang salita. Sabi po sa Gawa, Kabanatang 20, talatang 35, mas mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Kaya magbigay po tayo ng may kagalakan at pasasalamat sa Diyos. Sabay-sabay po natin basahin ang ako'y isang katiwala. Ready and ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Kinikilala ko ang Panginoon na may lalang, may-ari, taga-alalay at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at ang lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay, mga material na tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ako'y magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay naghahandog at nagkakaloob ng buong puso, may kagalakan para sa Kanya. Sa pagkakataon pong ito, habang nililikom po ang ating mga kaloob, tayo po ay patuloy na umawit sa ating Panginoon, ako'y kay Jesus. Pagmamahal sa akin ni Kristo, di nagmamaliw, di nagbabago, buhay niya ay inihandog, nang ako'y matubos. Ako ngayon'y kay Kristo, si Kristo ay akin. Kahit pumanaw sa mundo at langit ay dating, buhat sa lusak ng kasalanan, iniligtas ako ng lubusan. Ang buhay ko ay hawak niya, dahil ako'y Kanya. Ako ngayon'y kay Kristo, si Kristo ay akin. Kahit pumanaw sa mundo at langit ay dating, sa aking puso'y nagumapaw ang kagalakan sa bawat araw. Buhat na'y ligtas ni Jesus, sa ligaya'y puspos. Ako ngayon'y kay Kristo, si Kristo ay akin. Kahit pumanaw sa mundo at langit ay dating. Nihilingan ko po na magsitayo para sa pag-awit ng pasasalamat. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangako. Ang bawat pagkapanahon, higit kay saging
Diyos, aming amang nasa langit, pinupuri, pinapasalamatan ka namin sa umagang ito. Salamat sa iyong biyaya na sa aming buhay. Salamat din po sa kakayahan naming makapagbigay sa araw na ito. Tanggapin mo po ang aming kaloob bilang pagpapakita ng aming pag-ibig at pananampalataya sa inyo. Pagpalain mo po ang bawat nagbigay, ang kaloob na ito ay magamit para sa ikalalago ng gawain. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo sa pagkakatayo. Inaayahan ko po kayo na buksan ang inyong mga Biblia sa Bagong Tipan sa aklat po ng Epeso, Kabanatang 5, talatang 1 hanggang 2. Ephesians chapter 5, verse 1 and 2. Ako na lamang po ang babasa, subaybayan niyo po. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Pagpalain pagkakabasa ng salita ng Panginoon, makakaupo na po tayong lahat. Tayo po ay sandaling manalangin. Sa umagang ito, Panginoon, sa pakikinig ng mensahe ng iyong salita, kami po'y humihiling at dumadalangin ng pangunawa na nagmumula sa inyo, karunungan na nagmumula sa inyo sa patnubay ng banal na Espiritu. Kinikilala namin, Panginoon, na kami ay kulang upang maunawaan ang iyong mga salita. Ngunit nagpapasalamat kami sapagkat taglay namin ang kaisipan ng Panginoong Jesucristo at nasa amin ang banal na Espiritu upang maunawaan ang inyong pong mga salita. Kumilos po kayo sa amin pong kalagitnaan at pagpalain niyo po ang pangangaral ng inyong pong mga salita. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Noong pong kabilang linggo ay atin pong pinag-aralan ang isang teksto, yung pong sa Luke chapter 24, tama? Yung pong muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Ito po yung gospel truth na dapat talaga nating alam at dapat nating ibinabahagi yung katotohanan. May isang magandang bagay na sinabi yung ating tigapagsalita nung nakaraang linggo, na yun pong pananambahan o yung pangangaral ng salita ng Diyos dito po sa pulpito, yun po yung ating spiritual mana. Nakuha nyo yun? Pag tinignan po natin yung mga Israelita, sila po yung literal na kumain ng mana doon po sa ilang. At yun po ay sumisimbolo sa Panginoong Jesucristo na pagkain galing sa langit. Kaya yung mana doon sa Old Testament, ito po ay related kay Jesus Christ. Kasi sabi ni Jesus Christ, ako ang pagkain nagmula sa langit. So mahalaga po na makita natin yon. At pag tinignan po natin yung gospel truth, yung pong mabuting balita, isa ho sa mabuting balita na dapat nating nalalaman ay yung muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Hindi po kumpleto ang mabuting balita kung wala ang pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesucristo. At yung pong spiritual mana na yon, kamusta po yung nakaraang isang linggo? Ito ba'y atin pong na-review sa atin pong mga sambahayan? Yung mensahe noong nakaraang linggo para i-discuss na atin pong muling pagsalusalunan. Dahil ngayon pong umaga, muli tayo ay kakain ng atin pong spiritual na mana. Tingnan po muli natin yung atin pong annual theme. Nasa, po tayo ngayon? First quarter, January, February, March, April. Kamusta po yung ating annual theme? Ito po ba ay inyong alam at na-memorize? May mga kalendaryo tayo sa ating mga tahanan. Mahalaga na ito po ay atin pong alam sa atin pong mga sambahayan. A community committed to God's truth, walking in humility in every godly pursuit. Isang komunidad na nakatalaga sa katotohanan ng salita ng Diyos, lumalakad ng may kababaang loob sa makadiyos na
pagnanasa. At yung pong ating text doon ay makikita sa Isaiah chapter 66 verse 1 and 2. Ngayon pong buwan ng April, meron po tayong April topic. Salamat kay Kuya Leo na kanyang ipinaliwanag yung kahulugan ng atin pong topic sa buwang ito. A community committed to God's truth, orthodoxy, orthopraxy, and orthopathy in ecclesiology. Ano, isang araw sabi ni Doktora, ano ibig sabihin nun? So ngayon, alam na ni Doktora kung ano ang ibig sabihin ng orthodoxy, orthopraxy, and orthopathy in ecclesiology. Ano? Isang komunidad na nakatalaga sa katotohanan ng salita ng Diyos, sama-samang ipinamumuhay ang tamang aral na nagmumula sa Biblia. Ano? Hindi lamang inaalam, hindi lamang pinag-aaralan yung katotohanan o yung doktrina ng salita ng Diyos, kundi ito po ay isinasabuhay. Orthopraxy, isinasabuhay. At hindi lamang isinasabuhay, isinasapuso, hindi isinasanguso. Kasi maraming mga mananampalataya sa ating pong komunidad na ginagalawan. Kaya yung mga Reformed churches ay nasasabihan kayo na lamang ang tama. Bakit? Sapagkat dito po napupunta yung kanilang kaalaman patungkol sa Reform thinking o sa Reform teaching. Minsan meron po akong nakasagutan sa Messenger. Nag-post siya doon po sa group ng mga pastor at sinabi niya, bakit itong mga reform na ito, parang sila na lang lagi ang tama. So wala po nag-engage ako. Sabi ko, hindi kaya pastor, kaya po ganun sila dahil alam nilang yun ang tama, sila po'y naninindigan doon sa katotohanan na yun yung tama. So nagkameron po kami ng pagpapaliwanagan at nakita ko yung kanyang posisyon. Siya po'y neutral. Sa atin pong pananampalataya, hindi po tayo pwedeng pumosisyon sa isang katotohanan na itinuturo na malinaw ng Biblia na tayo po'y magno-neutral. Dapat meron po tayong posisyon. At ang posisyon natin kung ano ang itinuturo na malinaw ng Biblia. Yun pong sola Scriptura. Marami mga churches na sinasabi lang sila sola Scriptura pero hindi tapat sa pangangaral ng buong katotohanan ng salita ng Diyos. Nagtuturo ng hindi angkop sa kung ano ang itinuturo ng Biblia. May mga churches na nagtuturo na mas higit yung karanasan kaysa katotohanan ng salita ng Diyos. Naranasan ko ito, dapat galito rin ang maranasan mo. Kukuha ng isang sipi ng text sa Biblia at sasabihin, ito ang rema ng Bible sa akin, ito ang sinasabi. Bigyan ko kayo ng halimbawa, nakapag-devotion, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Ike-claim. Kasi maganda yung mga pangako. Pero pag tinignan natin context, sino ba yung kausap? Si Jeremiah. Sino si Jeremiah? Isang propeta na nasa exile. Nagdurusa. Sabi ng Diyos, alam ko, mayroon akong magandang plano sa inyo, dyan muna kayo. Diba? Sabi, naroon sila sa isang lugar na wala sila, pero sabi ng Lord kay Jeremiah, for I know the plans I have for you. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang tumawag kay Jeremiah at malinaw kay Jeremiah kung ano yung kanyang ipapangaral. Mangangaral siya sa bansang Israel at mangangaral din siya sa bansang sumakop sa kanila. Kaya nga siya ay maraming kaaway doon sa pangangaral ng katotohanan ng salita ng Diyos. So ngayon pong umaga, ating pong binasa yun pong Ephesians chapter 5 verse 1 and 2. Binasa ni Kuya Joseph sa Tagalog, pero hayaan niyo pong basahin ko sa NIV. Follow God's example, therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave Himself for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Ang pinaka-main theme po ng Ephesians, pag tinignan po natin, ito po ay nakasentro doon po sa layunin na pag-isahin ng Diyos, yung lahat ng kanyang nilikha under sa lordship ni Jesus Christ. Specifically, doon po sa
form ng new and unified humanity, yung pong church. Kaya mahalaga yung pong kanina yung ating binasa, ecclesiology. Pagka narinig niyo po yung salitang yon, ano po ang inyong pumapasok sa inyong kaisipan? Ito po yung may kinalaman sa doctrine of the church. Pag eschatology, ito po yung doctrines ng last things. Kapag soteriology, ito po is doctrine of salvation. Theology, doctrine of God. Napakarami pong dapat nating matutunan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So makikita po natin, ito po ay pag-isahin ang lahat saan? Sa church. Na binubuo ng mga Hudyo at ng mga Hintil. So ang sulat po ng Epeso, ito po ang diin. Salvation by grace, the believer's identity in Christ, and walking in a manner of worthy of this calling through holy living. So yun po yung pinaka-main theme ng Epeso. Pag tinignan po natin yung structure ng letter ng Ephesians, ito po yung makikita natin sa pagkakasulat ni Apostol Pablo ng kanyang liham sa Epeso. Yung chapters 1 to 3, ito po yung theological. Focus on the spiritual blessings, grace, and plans for the church. So yun po yung kanyang pagkakahati. Chapter 1 hanggang chapter 3, theological, gospel truth. Yung pong binibigyan diin ni Apostol Pablo. Orthodoxy. Tama ba? Tama, orthodoxy. Yun pong chapter 1 to 3. Pagdating po doon sa chapters 4 and 6, practical. Focus on applying this doctrine through unity, holy living, proper relationships, and spiritual warfare. So yun po yung pagkakahati ng Ephesians. Theological and practical. Orthodoxy and orthopraxy and orthopathy. So pag tinignan po natin yung pagkakasulat na yun. At pag tinignan po natin yung Pauline epistles, kapag po tinignan natin yung kanyang mga sulat, ganito po yung presentation talaga ni Paul. Lagi niyang inuuna sa bawat iglesia na kanyang sinusulatan yung pagbibigay diin sa gospel truth. Isinisiksik ni Apostol Pablo yung katotohanan sa mga isipan ng mga mananampalataya na ito ang katotohanan na ating pinaniniwalaan at pinananampalatayanan, na si Kristo lang ang tanging daan ng kaligtasan. Pag tinignan po natin yung kanyang mga sulat. So napakahalaga po ng sulat na ito ni Apostol Pablo. Sabi po ng Proverbs, o Chinese Proverbs, one step at a time is a good walking. One step at a time is a good walking. Maraming pag-aaral sa medisina na napakahalaga ng paglalakad. Maraming benepisyo na po pwede tayong makuha sa paglalakad. Kung maglalakad tayo ng 30 minutes a day, malalayo tayo sa lahat ng sakit, gaganda yung ating katawan. So maraming benefits sa paglalakad. It's not where you walk, it's who walks with you. Hindi mahalaga kung saan ka, kung saan ka maglalakad, ang mahalaga sa paglalakad mo, alam mo kung sino ang iyong kasama. Ang hirap maglakad mag-isa, kaya minsan sabi ko kay doktora tayo maglakad. Ang tamad. Kaya minsan, pag naglalakad ako mag-isa, nakakatamad na rin. Pero napakasarap talagang maglakad. Yun bang pag naglalakad ka, nung kami po'y nag-hiking, isa sa mga experience namin, yung pong aming relo, may monitor, ng heart rate, ng walking. Hindi pa kami nakakalayo, yung aking pong heart rate, 109. Si Iya, nag-200. Nag-200 yung kanyang heart monitor. Sabi niya, Pastor, gusto ko nang bumalik. Sabi ko, tingin ka kasi ng tingin sa iyong
Sa iyo yung heart rate. Siguro dahil nakita niya na lampas sa 200 yung kanyang heart rate, sinamahan na ng nervyos. No, pero nakapus naman siya hanggang doon sa kubo. Nakailang steps din siya sa paglalakad. So, bali, yung pong aming hiniking, hindi naman ganun kalayuan kasi doon po sa aking pagtingin sa relo ko, parang ano lang, balikan 3 kilometers lang yung balikan. Pero hinabot kami ng 5 oras na paglalakad. Pero sulit yung pong paglalakad. Sabi po ng Deuteronomy chapter 5 verse 33, walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess. So yung pong diin, walk in obedience. Ano ha? Walk in the footsteps of Christ. Mahalaga yon. Merong pelikula ako napanood nung bata-bata kami, yung ano yun, Footprints in the Sand. Napapanood niyo pa ba yon? Nung tumingin siya, sabi niya, noong daw siya ay tumingin pa balingon, habang sila naglalakad, dalawa yung kanyang dinaanan, saka may kasama siya. Nung lumingon siya, nakita niya na isa na lang. Wala na yung isa. At nung balikan niya, yung mga panahon na iisa yung naglalakad, yun yung mga panahon na siya ay nasa mga pagsubok, marami siyang pinagdaanan, sinisisi niya yung Diyos. Sabi yung mga panahon na yun, ako lang mag-isa ang naglalakad. Pero sabi ng Diyos, hindi mo ba alam na sa panahon na yun, hindi ikaw ang naglalakad, kundi karga-karga kita. So yun yung mahalaga, walk in the footsteps of Christ. Kaya ngayon pong umaga, introduction pa lang yun, ito ang aking title, A Believer's Walk. A Believer's Walk. So mahalaga po yon. Ang tanong, how do we walk as believer? Meron po akong 4 na puntos, yung salitang walk. W-A-L-K. Ano ho? Number 1, work out your salvation. Nako, magkakameron ng pagdidibati dito. Pag sinabi kong work out your salvation, yan na nga, nagtuturo si Pastor Marlon na dapat ang kaligtasan ay pagtrabahuhan. Para maligtas? Hindi ko po sinabi, yun ang aking itinuro. Sabi po sa Bible, meron pong isang talata na nagsasabi, pero tingnan po natin muna itong Efeso chapter 2 verse 8 hanggang 10. Sapagat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Saan po natin makikita yung salitang work out your salvation? Sinabi po ito ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa Filipos chapter 2 verse 12. Ang sabi po niya, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunuring ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sa English, sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, work out your own salvation. Hindi para kayo'y maligtas, kundi kayo'y naligtas sa pamamagitan ng gawa ng Diyos, sa pamamagitan ni Kristo. Ang kaligtasan ngayon na nasa sa inyo ay inyo pong i-work out. Nasa atin ang kaligtasan. Sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Jesucristo, anong gagawin mo sa kaligtasan na meron ka? Ano ho? Orthodoxy, yung katotohanan, yung tamang aral na tayo'y naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng gawa ni Kristo. Ano naman yung practical, yung orthopraxy? So mahalaga po yun.
work out your salvation. So mahalaga yon. Tingnan po natin ang sinabi ng Apostol Pablo kay Timoteo. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip, sanayin mo ang iyong sarili saan? Sa makadiyos na pamumuhay. Si Apostol Pablo, pinapangaralan ng kanyang disipulo na si Timoteo bilang kanyang tinetrain sa paglilingkod. Sabi niya, mula pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan. Kilala mo kung sino nagturo nito sa iyo, sabi niya kay Timoteo. So, habang ikaw ay nagpapastor, habang ikay naglilingkod, sabi niya, huwag mong pag-aksayahan ang mga panahon sa mga alamat na walang halaga. Sa halip, sanayin mo ang iyong sarili sa makadiyos na pamumuhay. Ligtas na si Timoteo, gagawa siya ngayon, mamumuhay siya, gagawa siya ng mabubuting bagay, hindi para maligtas yung kanyang sarili, kundi nasa kanya yung kaligtasan, dapat niyang ipamuhay ang kaligtasan na meron siya. Kaya work out your salvation. Yun din ang panawagan sa atin mga magulang at mga kapatid. Ligtas ka, pero work out your salvation. Hindi po pwedeng ligtas ako at ngayon pa kuya-kuya-kuy na lang ako, pastor. Papalangit naman ako eh. Pero paano lalago ang iyong pananampalataya sa biyaya ng Diyos kung hindi ka naman nag-i-engage sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos? Kung hindi ka nagpapahalaga sa Lord's Day. Maraming mga mananampalataya na kontento na sila ay ligtas, pero hindi i-work out ang kanilang salvation. Maraming ganyang Kristiyano, ligtas na eh. Ang tanong ko, yung bang pananampalataya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, tinuturuan tayong maging responsable o irresponsable? Ang Diyos ba natin ay irresponsable? Hindi. Kung ikaw may pananampalatayang tinanggap sa Diyos at sinasabi mo ikay ligtas, work out your salvation. Kasi ito ang layunin ng pagkatawag sa atin at pagligtas ng Diyos. Kung babalik tayo sa halamanan ng Eden, meron pong covenant of work. Bago magkasala si Eva at si Adan, tumanggap sila ng covenant. Ng paggawa ng mabuti. Di ba? Yung lahat ng ginagawa ni Eva at ni Adan sa halamanan ng Eden, yun ay mabubuting gawa. Pero nung sila'y po'y magkasala, ano po yung kanilang ginawa? Nung po sila'y magkasala, agad-agad nakita na lang sila'y hubad. Ano po ang kanilang ginawa? Agad-agad silang gumawa ng pangtaklob sa kanilang kahubaran. Yun po'y gawa ng tao. Na gusto nilang takluban yung kanilang kahihiyan, pero hindi mo kayang takluban ang iyong kahihiyan maliban sa ginawa ng Diyos. Bago sila pinaalis ng Diyos sa halamanan ng Eden, pinagpatay ng Diyos ng hayop at binigyan sila ng balabal. Yun yung gawa ng Diyos sa atin ng mga tao. At ngayon na tayo po'y naligtas na, bumabalik po tayo ngayon doon sa covenant of work, na yung mabubuting gawa ay dapat natin gawin dahil tayo po'y nilinis na ng Panginoong Jesucristo. Tayo ay iniligtas na. Kaya ang mahalaga po yung pong sinasabi ni Apostol Pablo, sa pagsasanay ng katawan ay mayroon ding pakinabang, ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan sapagkat ito'y may pangako hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip, sanayin mo ang iyong sarili sa makadiyos na pamumuhay. Sino ho dito yung mahilig mag-gym, mag-workout, nagpapalaki ng muscle, nagpapalaki ng dibdib, nagpapawala ng abs, nagpapawala ng tiyan. Di ba? Kung gusto mong ma-achieve yung katawan na pang model, dapat kang may disiplina sa pagkain, may disiplina sa pag-eehersisyo. So kung yung kaligtasan na meron tayo na biyaya ng Diyos na nasa atin ay gusto natin lumago, kinakailangan din natin magsanay sa kabanalan. Amen?
kinakailangan. Ano ho? Kaya ho mahalaga yung pong pagtuturo sa ating mga anak na bigyan ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos, na ito po'y basahin. Ano? Sabi ko sa mga anak ko kagabi, kalimutan nyo na ang lahat ng aming sinasabi na mga magulang nyo, pero wag nyo kalilimutan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sapagkat ito ang maglalayo sa atin sa kapahamakan. Ito ang magdadala sa atin sa pamumuhay na nakalulugod sa harapan ng Diyos. Work out your salvation. Hindi para maligtas, kundi tayo'y ligtas na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Isa pong napakabigat na pananalita ng isang preacher na ito. Sabi niya, in the gospel of Jesus, sincere and costly discipleship always accompanies genuine conversion. The gospel of Jesus teaches men that a mere profession of faith alone is no sound evidence of salvation. Yun pong pagbibigay, katotohanan na nagpo-profess tayong tayo'y ligtas, pero hindi yun ang ebidensya ng tunay na kaligtasan. Ako'y Kristiyano. Diba? Ano ang ebidensya ng tunay na kaligtasan? Meron pong pagbabago ng buhay at may paglago sa kabanalan. Amen? Amen. May paglago sa kabanalan. Paano ka lalago sa kabanalan kung hindi ka nag-i-engage sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos? Paano ka lalago at paano mo ma-work out ang iyong salvation kung hindi mo pinapahalagahan ang Lord's Day? Diba? Yung mga gawain na meron tayo. Sabi po ng Matthew chapter 16 verse 24 and 26, then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Diba? Sabi ng Panginoong Jesucristo, kung gusto niyo sumunod sa akin, pasanin niyo yung krus at limutin ang ukol sa inyong sarili. Mga kapatid, work out your salvation. Pangalawa, abide in God's Word. Abide in God's Word. Ephesians chapter 5 verse 1 and 2, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayo na may pagmamahal tulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong handog sa Diyos. 1 Timothy 4:6, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual mula sa mga salita ng pananampalataya at tunay na aral na sinusunod mo. Diba? Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. So sabi din ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad sa John 8:30 and 32. Sabi niya, Jesus said, if you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Nais ko pong pakinggan nyo yung diin dito na, and you will know. Ano daw yung kanilang malalaman? Know the truth. Sa Greek po, yun pong to know, sabi po doon is generally translated as zero, for knowing facts or skill in modern Greek. Then yun pong zero, for being acquainted with someone or something, biblically. So to know, madalas ito po yung ginagamit, yung pong salitang know, often refers to ginosko, implying deep, intimate, or experiential knowledge rather than just intellectual awareness.
So madalas na-encounter po natin, pag sila sinabing no, yun po, mas malapit yung pong ginos ko. Ginos ko. Ano ho? In many cases, ginosko implies knowing through experience, whereas oida refers to knowing intuitively, similar to difference between I understand and I have seen. Ano ho? So yung pong ginosko, kapag sinabi, madalas si John ang nagsasabi nito. Yung pong testimony ni John sa 1 John, sabi niya, narinig namin, nakita namin, nabagmasdan namin, at nahipo ng aming mga kamay. So yun po, pag sinabing kilala mo ba si Jesus Christ, kilala ni John, yung know, yung deep, yung malalim na pagkakilala sa Panginoong Jesucristo, si Apostle John ang may magandang testimony ng kanyang enkwentro sa Panginoong Jesucristo. Kasi binibigyan din niya, sabi niya, nahipo namin, narinig namin, napagmasdan namin, nakita ng aming mga mata. So what does it mean to abide? Abide means to be held, keep continually, and dwell, remain, or be present. So yun po yung ibig sabihin ng abide. Abiding involves trusting, obeying, finding all we need in the vine, not detaching ourselves when things get difficult, and becoming more and more in our experience what we already are declared to be in Christ. So mahalaga po natin makita, Christ abide in us when His word abides in us. Ano ho? Si Kristo'y mananatili sa atin kung ang kanyang salita ay nananatili sa atin. Why? Because si Kristo ang salita. Kung si Kristo ay nasa atin, nananatili sa atin ang kanyang mga salita. Number 1, work out your salvation. Number 2, abide in God's word. At pangatlo, live like Jesus. Live like Jesus. Ano ho? Be imitators of God. Di ba si Apostle Pablo ang may sabi? Ang lakas ng kanyang loob sa lahat ng mga apostol. Siya lang ang nagsabing, imitate me as I imitate Christ. Mayabang ba si Paul nun? Sa dating, sa mga hindi talaga sumusunod sa Panginoong Jesucristo pero nagsasabing sila'y Kristiyano, sasabihin nila, ang yabang naman itong si Paul. Siya na lamang ang magaling. Paano niya nasabing, imitate me as I imitate Christ? Marami kasing mga Christians intimidated sa mga Kristiyanong namumuhay ng may katapatan sa katotohanan ng salita ng Diyos. At yung mga namumuhay ng may tapat at nangangaral ng may katapatan, sinasabing mayabang. Bakit? Intimidate kasi sila. Pero hindi naman tayo magyayabang kung talaga tayo namumuhay na may katapatan sa katotohanan ng salita ng Diyos. Madalas sa aking pagmamasid talagang minsan nakaka-intimidate yung mga naninindigan sa truth. Lalo na pagkasama may mga kapwa pastor, pag nagsalita ka na mayroong diin, ang tingin sa iyo, mayabang. Tunay. Ano ho? Tunay. At naranasan ko po na misa may ma-intimidate sa akin isang pastor. Hindi ako kayang kausapin. So sabi dito, be imitators of God. Hindi para tayo magyabang. Kundi kung alam natin tayo namumuhay ng may katapatan, kaya si Apostol Pablo, sabi niya, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay. Kasi kung may pagyayabang, siya ang may sabi, kung may pagyayabang, ako yun. Isa akong Pariseo. Isa akong Benjaminita, kung patayan at patayan, makikipagpatayan ako. Kung karunungan lamang sa kautusan, mas well-known ako, graduate ako sa paaralan ni Gamaliel. Graduate ako sa PMI, graduate ako sa PBIAS, yun ba yun? Hindi. Pero dahil alam ni Apostol Pablo na ipinamumuhay niya talaga ang katotohanan ng salita ng Diyos, ang lakas ng loob niya, nasabihin sa mga churches, hindi naman niya ito sinasabi sa mga unbeliever Sinasabi niya ito doon sa mga churches. Saan niya ba sinabi yung imitate me as I imitate Christ? Saang sulat?
O hanapin nyo na lang kung saan sulat niya sinabi yon. Pero yung sinulatang yun, may problema yung church. Nagsasabi sila yung mga mananampalataya, pero hindi sila namumuhay ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya, imitate me as I imitate Christ. So sabi ni Pablo pa rin sa Philippians 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. Para sa akin, ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Di ba? Madalas sa sulat ni Apostol Pablo, pag tinitingnan natin, sabi niya, gusto ko lang ang mamatay, Maranatha, bumalik na kayo. Pero gusto ko rin namang, wag muna. Sa anong dahilan? Para humaba lang ang buhay niya? Hindi, sa isang dahilan, upang patuloy kayong maturuan ng karunungan na nagmumula sa salita ng Diyos. Live like Christ. Sabi po ng isang mangangaral, Christ is the focus of entire Bible. And you need to study it to know what He is like. Too often we study the Bible for the sake of theological arguments or to answer questions. Those things are important. But the main point of Bible study is to know more about Christ so that you can be like Him. Diba? Yun po yung focus ng Bible study. Tayo dito sa C4, nagpapasalamat tayo sa ating komunidad. Ang dami nating pong engagement sa salita ng Bagano. Meron tayong prayer as one, meron tayong Berean as one. Sa ating mga sambahayan, atin pong isinasa aral at binabasa ang salita ng Diyos, not para tayo'y maraming alam, para kung may magtanong ay kaya natin makipagdebate. No, the primary purpose noon is lalo tayong maging katulad sa puso at isip ng Panginoong Hesukristo. The more like Christ you are, the world will treat you like they treated Christ. Maybe you don't get much persecution because there's not much similarity. Isang mga ngaral po nagsabi nito, nasa langit na. Na bakit daw hindi makita? Siguro, nasasabing Kristiyano, pero hindi makita yung pagiging Kristiyano sa kanyang buhay. Orthodoxy, alam ang katotohanan, alam ang tamang aral, pero orthopraxy, kapos sa pagsasabuhay noong karunungan at tamang katuruan na kanyang nalalaman. At marami pong ganyang mga Kristiyano sa ating pong kapanahunan. If Jesus Christ is not strong enough to motivate you to live biblically, you don't know Him at all. Kaya huwag tayong tumingin sa ating katabi, huwag din tayong tumingin sa ibang Kristiyano, tumingin tayo sa ating sarili. Kung ang Panginoong Hesukristo natin tinanggap bilang Panginoon at sarili ng kapagligtas ay hindi ganong kalakas upang tayo ay mamotivate na mamuhay ng may kabanalan, mamuhay ng naayos sa kanyang mga salita, baka yung Jesus na kilala natin ay hindi yung Jesus na itinuturo ng Biblia. The suffering Savior. Di ba? Ano ang itinuturo ng mundo? Hindi suffering Savior eh. Ano? Genie. Panginoon, pahingin ito. Panginoon, pahingin ito. Di ba? Inuutusan ng Diyos sa panalangin. Kaya kung kayo isang Kristiyano na ang panalangin mo'y pahingin noon, aba, mahiya-hiya ka naman sa iyong sarili. 30 taong Kristiyano ka na, pahingin noon, pahingin ito. Hindi ka na nag-grow sa iyong panalangin. Panginoon, anong gusto mong gawin ko? Para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Live like Christ. Ang tanong dito, do you live like Christ? Lahat tayo, ito ang puntos ng tanong. Namumuhay ba ako na may paghahangad na maging katulad ni Kristo? O lahat tayo may mga kahinaan, lahat tayo may mga limitasyon, pero si Kristo na tinanggap natin ay sapat
Tama po ba? Sapat. At ang banal na Espiritu na nananahan sa atin ay sapat. Siya po kasi ang magkukonbin sa atin na mamuhay ng may kabanalan. Kasi sa atin po mga sarili, hindi natin kaya, kapos tayo. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Alam niyo yung kantang yun? Panahon namin yun eh. Gusto kong bumait pero alam niyo yung kumanta nun? Pastor na. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Live like Christ. Panghuli at pang-apat, keep your stand. Keep your stand. Ano, sabi po ng 1 Corinthians 15:58, sulat po ito ni Apostol Pablo sa isang iglesia. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Stand firm. Ano ho, sa ating pong pananampalataya, sabi ni Apostol Pablo dito sa Ephesians, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Di ba? Keep your stand. Sino kayo ngayon? Hindi para magyabang. Ang sabi niya, yamang kayo'y mga minamahal ng Diyos. Tularan ninyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo? Inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Walang ibang handog na tatanggapin ang Diyos, kundi ang handog na ginawa ni Kristo. Yun lang yung mabangong handog sa harapan ng Diyos Ama sa langit. Ang ginawa ng Diyos Anak na inihandog ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya napakahalaga ng mga katotohanan ito na binabanggit ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Keep your stand. Romans 5:1 and 2. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. Keep your stand. Kapatid, kung ikaw ay nagsasabing ikay mananampalataya, tumayo ka bilang isang mananampalataya. Kung sinasabi mong tama ang aral na iyong tinatanggap, tayuan mo ito, ipamuhay mo ito, isapuso mo ito. Keep your stand sa katotohanan na itinuturo ng Biblia. Sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 11, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. So napakahalaga po nung katotohanan na yung katotohanan na ating nalalaman, ito po ang magpoprotekta sa ating kaisipan. Ang battlefield po ni Satan, ito. Itong ating kaisipan, magbibigay siya ng mga pag-aalinlangan, magbibigay siya ng mga pagdududa sa ating mga kaisipan. Di niyo ba napapansin, pagka tayo ay hindi engaged sa Word of God at idle ang ating kaisipan, ano pumapasok sa isip niyo kapag idle ang inyong kaisipan? Di ba, minsan sabi ko sa inyo, nung pong ako'y, dito ko ba na-testimony yun, nung ako po ay napasok sa PMI, siyempre, magbibiyahe, ang layo ng biyahe. Nakasakay ako sa unahan ng van, papuntang Palapala. Nakaganyan ako. Tumatakbo isip ko, kung ako yata ay tatama sa loto. Magbibigay naman ako ng 10%. Kung tumama ako ng 100 million, may magkano yung 10% na yun? Diba? So, idle ang kaisipan ko, ang pumapasok, mga bagay na nasa mundo. Salamat lang sa Panginoon at meron pong reminder agad. Sabi doon, huwag niyong isaisip ang mga bagay na panlangit, mga bagay na panlupa, kundi mga bagay na panglangit. So may counter doon po sa panlilinglang ng kaaway. Ano yon? Yung aking binasa, yung aking memorize, doon po sa Colossus. So mahalaga talaga ang Word of God.
Mahalaga yung salita ng Diyos kasi sa salita ng Diyos, sa katotohanan ng ating tinatanggap na aral, makakatayo tayo sa panahon ng pangdaraya. Huwag kang pabudol. Huwag kang palinlang. Dahil sa ating kapanahunan, napakarami ng maling katuruan. Napakarami ng gustong manglinlang. Sa ating pong kapanahunan pa ngayon, masyado tayo matagal sa mga tawag dyan. Sa social media, ang daming inputs, di ba? Nagbabrowse ka, may lalabas na kung ano-ano. So wag tayong padaya. Keep your stand. Ikaw ay mananampalataya, ikaw ay Kristiyano. Paano ka gagamit ng social media na hindi ka mapopollute noong mga bagay na naroroon? Di po ba? True disciple of Jesus Christ are willing to stand up, speak up, and be different from the people of the world. Ulitin ko po. True disciples of Jesus Christ are willing to stand up, speak up, and be different from the world, from people of the world. Hindi tayo dapat nakikisama. Pwede tayo makisama dahil opportunity to share the gospel, pero hindi tayo pwedeng makisama sa kanila. Diba, yung iba ayaw makisama, sasabihin, ay nakikisama ka kasi sa may hindi mananampalataya. Paano tayo makakapag-evangelize? Paano tayo makakapag-share ng gospel? Mahalaga na tayo lagi sama-sama na mga kakapatid, nag-aaral, nagpapalakasan, pero yung pakikisama natin sa mga unbeliever, hindi naman pinagbabawalan tayong umattend. Halimbawa, may reunion ng batch. May mga reunion na ba ulay ngayon? Batch 92, may reunion tayo, 25 years. Sasama ka ba o hindi? Ay, hindi ako sasama diyan. Worldly yan eh. Sa tingin mo, worldly, o pwede. Kung hindi mo kaya ng iyong pananampalataya, well, it's better na hindi ka nga sumama, ba ikaw ay mapasama. Pero kung meron kang stand at alam mo kung ano ang pagkatawag mo, kahit ang kasama mo yung mga bats mo, let your light be shine for the glory of God. Kasi alam mo kung paano ka mag-stand sa kanilang harapan. Di po ba? Kapag ka tayo po may mga reunion, magpakilala ka na kaagad. Ano ho? Kaya nung magsisimula yung reunion namin mga batch, sabi ko, ako po'y pastor. O di at least, alam nilang ako'y pastor, na pagka may mga gawain, pastor, ikaw nga mag-pray. O pastor, may galito, ikaw na mag-organize. Ano ho? Doon po sa batch namin, isa ako sa mga organizer ng amin pong reunion. Pero alam nila na kapag magsisimula ang gawain, laging, pastor, ikaw ang opening prayer. Minsan na nag-opening prayer, yung kaklase namin pare. Pare talaga. Nagkakita kami, father, pastor. Father ka, pastor ako. Pinabidyan ko, sige, di ikaw mangaral, ako mananalangin. Pero sabi niya sa akin, wow, salamat naman, pastor ka na. Salamat naman, father ka na. Pero hindi naman ganon. So keep your stand, mga magot, mga kapatid. Dapat alam natin kung ano ang ating tinatayuan. Dapat alam natin yung atin pong paninindigan sa katotohanan ng salita ng Diyos. Dahil kung mahina po tayo doon sa ating stand, masusway po tayo. Masusway tayo. Kaya purihin ang Panginoon sa ating community na tayo po ay laging nagsasama-sama sa pag-aaral at pagtuturuan. Napakalaking bagay po sa atin, yung virtual, yung online, sapagkat dito meron tayong feeding ng Word of God. Merong mga tanungan, kahit minsan out of context ang tanong. At least, nasasagot yung mga katanungan sa ating kaisipan. Sabi nga, it's easy to stand with the crowd. It takes courage to stand alone. Madali manalangin kapag ka nasa prayer meeting, mabulaklak yung ating mga pananalita sa prayer meeting, how about pag nag-iisa ka? Ganon ka rin ba kabulaklak manalangin sa harapan ng iyong Diyos Ama sa langit?
O wala kang panalangin kasi alone. Wala nakakakita. Magaling ka sa mga gawain na nakikita ng karamihan, pero kapag ikay nag-iisa, kamusta ang iyong Bible reading? Kamusta ang iyong quiet time? Ginagawa mo ba? Hindi natin ginagawa ang mga bagay na ito para lamang sa reporting sa church. Ginagawa natin ito para sa ating pong paglago, personal walk natin with God. Ano ho? So napakahalaga po nun, maging check and balance po sa atin yan. Ano ho? Na yung pong ating ginagawa, ito'y for the glory of God. So walk as Jesus walked, work out your salvation, abide in God's word, live like Christ, and keep your stand. Tayo po yung manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa katotohanan ng iyo pong mga salita. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mga katotohanan ito'y tumimo sa aming puso at sa aming isipan at maipamuhay namin ito para sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tumayo po tayong lahat. Awitin po natin ang ating tugon sa mensahe nating narinig ngayong umaga, Pusong Gaya ng Samay Kapal. Ang pag-ibig niyang inalay sa atin ay wagas kahit panganag nukulan. Biyaya'y laging laan, matapat kailan pa man sa mga pangako niya. Tayo'y may kapayapaan, dakila siyang tunay. Ngunit sa kabila ng siya'y tapat, di masambit minsan ating pasalamat. Sa walang hanggang kalinganyang alay, ano ang ating maibibigay? Pusong marunong na magmahal, Pusong nagbibigay sa may kapal, pusong umabot sa napapagay, pusong gaya ng sa may kapal, pusong marunong na magmahal, pusong nagbibigay sa may kapal, pusong umabot sa napapagay, pusong gaya ng sa may kapal. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Yan, salamat po sa mensahe ng ating Panginoon. Yan, tiyak naman na napakalinaw po nito. At ang mga paalala na ito ay patuloy na narinig natin sa mga pag-aaral, maging sa pulpitong ito, tuwing may pananambahan. Yan, napakaganda yung paliwanag ni Pastor Marlon tungkol doon sa abbreviation ng walk. Di ba po, malinaw naman, siguro malinaw pa sa ating mga isipan. Ngunit,
Sa apat na nabanggit na yon, mahirap gawin ang lumakad papunta sa liwanag kung tayo patuloy na humahawak sa kapangyarihan ng kasalanan. Yan ang part na ito ay pag-alaala po sa kabutihan, sa pag-ibig na ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga po, nagkaroon tayo ng tunay na kaligtasan dahil po sa ginawang ito ng ating Panginoon. At ang lahat na ng ating mga kasalanan ay bayad na. Hindi ba? Napakasarap pakinggan. Pero dapat maging malinaw sa atin to, especially sa ating mga personal na buhay. Yan ang gawaing ito po ay patuloy na paanyaya sa bawat mananampalataya at especially po sa mga kapatid natin na talagang kabahagi ng isang Kristiyanong komunidad. Kaya kung may mga bisita po tayo galing sa mga ibang churches na mga tunay na miyembro, ay malaya rin po kayong na makibahagi sa gawain ito. Ngunit lagi pong may paalala po. Kaya kung hindi pa ganun talaga malinaw sa iyo ang daan ng kaligtasan, yan maaari nyo pong palampasin ang mga simbolo na dadaan mamaya. At nandyan po ang ating mga elders na maaaring makatulong po sa atin upang lalong linawin po ito. Kalawa naman po, kung malinaw na ito sa atin, ngunit hindi pa po tayo nababautismuhan sa tubig, yan, hindi po muli nakakapagligtas ang bautismo. Ngunit ito po ay isang utos ng ating Panginoon, ordinansa na dapat na isagawa ng isang tunay na mananampalataya. At ikatlo nga po, yan, mahalaga po na kabahagi tayo ng isang Kristiyanong komunidad. Hindi po hahanapin sa langit, isang church ka, teka, titignan natin. Hindi po ganon. Kailangan kabahagi ka ng isang Kristiyanong komunidad, hindi yung kung saan mo lang magustuhan ngayong linggo, doon ka dadalo. Dahil ang isang Kristiyano ay talagang bahagi yan ng katawan ng ating Panginoon. At dito ka lalago sa isang Kristiyanong komunidad, kaya napakahalaga po ito. At ikaapat, kung malinaw na po yung tatlong nauna, yun nga po, lagi natin binibigyan din sa pulpitong ito. Ang pamumuhay sa kasalanan. Tandaan po natin, kaya nahiwalay si Eva at si Adan, kaya sila napalaya sa Hardin ng Eden, dahil po sa kasalanan. Yan, hindi po tayo basta parurusahan ng Diyos. Meron po siyang mga tagubilin. Ang kanyang mga salita ay malinaw para sa bawat isa sa atin. At ito'y laging paalala sa pulpitong ito. Kaya nakakalungkot po sa isang nagsasabing mananampalataya, ngunit patuloy na namumuhay sa kasalanan. Yan, hindi tayo maaring lumakad patungo sa liwanag habang mahigpit na hinahawakan at tanika lang humihila sa atin papunta sa pagkakasala o sa kadiliman. Yan. You cannot follow Jesus and hold on to sin at the same time. Yan po yung malaking pagkakamali po na marami na nagpapakilalang mananampalataya. Namumuhay sa kasalanan pero gustong tawaging Kristiyano kahit po kayo present ngayong umaga sa mga ganitong gawain. Hindi ito magiging panakip sa iyong mga kasalanan. Di ba? Normal po sa mga tao, saan ka galing? Sumimba para mabawasan ang kasalanan. Ngunit hindi po niyang kayang takpan ang pagsimba natin, pagdalo natin, para takpan yung mga kasalanan nating lihim. Maaring hindi alam, hindi hayag, ngunit sa ating Panginoon ay wala pong nalilingid. Ang isang maganda po, ang ating Panginoon ay tunay na mapagpatawad. Kung tayo ay tunay na hihingi ng kapatawaran, mananalangin, at tatalikuran po ang kasalanan. Hindi pagkatapos ng panalangin, mamaya, gano'n na po uli ang sitwasyon.
Kaya nawa maging silbing paalala po to sa bawat isa muli sa atin. Sige po, tayo muna manalangin. Panginoon, nagpupurit, nagpapasalamat kami sa liwanag ng iyong mga salita na naipahayag ngayong umaga. At isa muling pribilehiyo na kinikilala namin na sa banal na gawain, na ito ay muli makikibahagi kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, nagabayan kami ng banal na Espiritu, ipaunawa ang kahalagahan, ang kabanalan ng gawain ito. Kagalakan po namin na makabahagi ang bawat isa. Ngunit sa mga namumuhay po ng namumuhay sa kasalanan, tulungan niyo po sila, Panginoon, na talagang maunawaan na ito, na ihingi nila ito ng tawad, iwaksi sa kanilang mga buhay, at tunay na lumakad ayon sa iyong banal na kalooban. Kaya ngayong umaga sa inyong po namin patuloy pinagkakatiwala ang gawain ito at kayo lang po ang patuloy na maparangalan. Ito po ang aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, awitin natin, It is Good to Remember. It is good to remember the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. He saved my soul and heals my broken body. He came to die just to set me free. It is good to remember the goodness of God. May gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kasalanan, Kanyang pinagaling aking karamdaman. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Nayayahan po ang kapulungan na magsitayo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawang inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng taong kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro.
sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Makakaupo na po ang bawat isa. Ipapamahagi po ang mga simbolo. Ang pag-ibig ni Jesus, ang buhay niya'y kusang inihandog. Dahil mahal ka, tayo'y mahal niya, minamahal niyang tunay. Dahil sa ating sanay-sanay, dahil napako sa krus, sa Kanya'y pasako. Dahil mahal ka, tayo'y mahal niya, minamahal niyang tunay. Buhay mo't kalakasan, sa Kristo'y ipatito. Pagsundin siya ng buong Panginoon. Dahil mahal ka, tayo'y mahal niya, minamahal niyang tunay. Nihilangan po ang lahat na magsitayo. Nang gabing ipagkanulo ang Panginoong Hesus, ay dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayong kumain. Gayon din naman, dinampot niya ang saro pagkatapos maghapunan at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan ng aking dugo na mabubuhos dahil sa inyo. Inumin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayong uminom. Awitin po natin, ang Diyos ay purihin. Ang Diyos ay purihin, ang Diyos ay purihin, tunay na dakila ang kanyang pag-ibig. Sa dugo niyang tumigis, sa lako ay nilinis. Ang Diyos ay purihin sa kanyang pag-ibig. Sabay-sabay po nating basahin ang sumasampalataya. Ready? And sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristong bugtong na anak niya at ating Panginoon, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay ipinganak ni Birheng Maria,
nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, bumaba sa dako ng mga patay, sa ikatlong araw ay nabuhay na muli. Umakyat sa langit at naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Mula rooy paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, kapulungan ng mga taong binanal ng Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga katawan, at sa buhay na walang hanggan, siya nawa. Ang Diyos sa may kapurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng buong Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin, sa Kanyang kaluwalhatian, sa pamamagitan ng Iglesia at ni Jesucristo, magpakailanman. Amen. Happy Lord's Day po sa bawat isa. Magandang umaga po sa bawat isa. Para po sa ating nagpapatuloy na gawain sa loob ng isang linggo, praying as one po Monday to Friday, 6:30 a.m. Saturday, contact Kuya Carlo, 6 a.m. po. Every Saturday po, yung praying as one natin, OFW, 8 a.m. CE virtual class, every Tuesday, 7 to 8:30 p.m. Day of praying and fasting, kick-off po, every Wednesday, 8 a.m. po yung kick-off. Engaging accountability, 12 p.m. and end session, 3 p.m. Praying as one every Wednesday, 7 to 7:15 p.m. online po. Hope meeting every other Thursday, 7 to 8 p.m. C4 Family Live every other Friday, 6:30 to 7 p.m. Berean as one, Friday, 7:15 p.m. Jail Ministry every other Saturday, 2:30 p.m. SBC Sambahayan as scheduled. Better Together Partners in Prayer as scheduled din po. Additional announcement po, meron po tayong practice per cluster or per group ngayon. Meron na lamang po tayong natitirang 2 linggo bago ang ating C4 anniversary and Family Day. So, kailangan na po tayo mag-practice. Ito po ay after ng Better Together Partners in Prayer. So, habang pong merong Better Together Partners in Prayer, hinihilangan ko po yung committee ng ating C4 na magkaroon ng maikling kamustahan po. C4 anniversary. Nagarohi Summer Camp and Family Day po, April 17 to 19. Sa mga nagnanais po magkaloob, ipagbigay alam o lumapit lamang kila Ate Shea at Ate Pe or contact Pastor Onin. Sila po ay aalis na ng April 16 ng gabi at na malayo pa po yung target nilang budget na 50 to 60,000. Ano po? C4 anniversary, April 25 po, 8 a.m. to 3 p.m. at Ponte Verde po. So, doon po sa ating food sharing, meron pa pong available food na pwede tayo magpalista kung ano po ang ating pwedeng dalhin pagkain.
Mag-check lang po tayo sa C4 GC po natin. And open po ang ating merit store mamaya. Hanapin lamang po si Ate Lady Lee. Pwede na pong magpapalit ng inyong mga nakuhang points sa loob ng isang linggo. At meron pong regular meeting po ang BOT every next pa lang, Sunday, meron pong meeting ang BOT. So, wala po tayong bisita, yun lamang po, and good morning po. Sa uling pagkakataon po, tumayo po tayong lahat. Awitin po natin ang ating victory song, Kasama si Jesus. Kung kasama si Jesus, ako'y ligtas, lalo na siya ang patnubay sa landas. Ngunit lungkot at dosa'y dadanasin, kung si Jesu Kristo'y di ko kapili. Kahit na nasaan, di mangangamba. Dahil si Jesus lagi kong kasama. Magtaksil man ang tanang sinisinta, si Jesus pa rin ang laging kasama. Ang landas may maburol, mahilahil, kung kasama si Jesus may awitin. Kahit na nasaan, di mangangamba. Dahil si Jesus lagi kong kasama. Sa bundok o sa may kapatagan man, ang ebanghelyo'y aking isasaysay. Dahil si Jesus ang nagtagubilin, kung kaya't siya aking tatalimahin. Kahit na nasaan, di mangangamba. Dahil si Jesus lagi kong kasama. Saan man ako'y may kapayapaan, sa pagtulog o maging sa hukay man. Dahil si Jesus ang laging kapiling, tiyak na sa langit ako ay dadalhin. Kahit na nasaan, di mangangamba. Dahil si Jesus lagi kong kasama. God bless po sa bawat isa. Paalala